Bantaran kini sila malit ko sa mga car. Diretso lang sa brown na uniform. Ano po? Material, ano ba? Magpapakita sa kwan, parking. Kani ka ko. Mutana sa pulis. Lakaw na ang mga pulis do, murag lahi, dili-dili. Dili-dili. Mga pulis, no? Murag dili-dili, kaya tulungan na ang pulis. Asa naman ko lang ang pulis? Ano ka na siya? Criminal court. Criminal court man. Ay, sister man. Sa jail. Ako na naman ako na yung jail, gasto naman yun. Hindi yun. Ay, Carlo, ano mo ito? Super ba siya? Tingnan niyo yung ano ha? Kami yung camera papunta pa. Uwi na ba yun? Ito yung ICC. Ay, hindi. Napatang ka ng ano eh. Nag-trial lang yun. Ang naaman ng mga bigla din yun. Dili lang ito maagi.
Ano na, na reporter diri gyud Pacific. Anong dilig?
Ayan, bakit po kayo dito, ma'am? Ma'am, ano po? Bakit po kayo dito? Saan po natin, ma'am? Hindi mo gusto ng maruya? Mantika. Mantika. Coffee? Huwag kang masyado dyan. Mantika. Coffee time? Ma'am? Ma'am? Coffee and maruya. Diko.
Merienda time. So, you are here, where you are here? Yeah, I think so. Occupying the table. Really? Why you are here? Well, I'm joining my wife. And, problem now. And, they say, don't worry, because I left the Philippines, I left the Philippines 2007, and still same size. I think it's I can say maybe at the influence of Philippines, I can understand that, but it's not the way. 2017. Yeah. Okay, so dito tayo dito sa pagtatanong sa akin kung may Sorry, are you speaking Dutch or English? No? it's like It's live? You're covering it?
Oh, yeah, it's live. Okay. Which country is it? Which country? International. International, ano siya, news, ano. But they're not, it's not international. Live pa ba na siya mo? Na-interview sa... Ano siya? Interview na rin? Hindi ba siya interview? Kamu na po ba? Kumita na? Vice President Sara Duterte departed Manila to join her father, former President Rodrigo Duterte, who was sent to The Hague in Netherlands to face the International Criminal Court on his alleged crimes against humanity. According to the Office of the Vice President, Sara Duterte left the Philippines at around 7:40 a.m. on Wednesday, March 12, through Emirates flight number EK337 bound for Amsterdam, Netherlands. No other details were given by the Office of the Vice President regarding Sara Duterte's trip. The Vice President's trip comes after her father, Rodrigo. Kamusta po si President? Yes, okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Ininig ko pa yun. Half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. Bisaya. Yes. Regarding the legal, his legal May rice naman. and his decision na sabi niya. Rice, pero hinanap na yung buwad daw, bulad. Ano yan? Tuyo, Uh, tsaka munggo. very ano lang, no? Hinahanap ni Tatay Digong. We discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward. May rice naman. Rice na lang daw, kasi wala yung tuyo. Hinanap niya sa kamunggo. Yung paborito niyang ulam. Meron Ano na si Tatay mga Digong? kakausapin ng mga lawyers, no? Half-half daw ang ulam. Abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medjavilla kasi meron lang limited ng mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang sabihin po ay pinili po ng Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC For own money. for the councils. Kasi parang dalawa raw po yun. Either the court pays for the councils or it's the Own money. president. Sa matter, on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila since siya yung lawyer and
assist President Duterte sa pag-create ng legal team. Kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung pa rin na sinasabi. Ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interview na isa pang lawyer. Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Ma'am Lady, bakit po? Dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po yun. Yes, oo. Ilan po? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications pa. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum, and he publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum, and then we want our lawyers to focus on it. Yun po yung ginagamit yung basis din to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. The former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte, no? But right now, he's not nominated as a lawyer. Ang nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumirap daw muna siya sa Ito mga reporter na ito, bias to mga Na ito. po siya. So he can still be medyo annoying. Maingat ka sa akin. I have to tell you, he's charming. But Ano na kung kalaban niya? Mabait talaga si ano. Marami na po siya nakakausap na iba. Like, ano po na-witness niyo? Parang si ano yun eh. very friendly with Mali. people. It's, Mali sumali. Diba? Boses niya. Minsan bias. Ayos din. No, hindi kami allowed. Doon lang kami. Siya yata yung nag-ano eh. So sabi Mali niya, sumali. daw, Bisaya wala yan rin naman siya ginagawa pa. Because Labaw. at the moment retired, wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman doon ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa Oo naman. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba? Ano yung proseso? Sipain daw yung ICC. It's online. It's online. So, Sisipain. every time Sino? na kailangan ko pumunta doon para maabot ang mensahe sa kanya. Nasa Manila pa siya. Sisipain niya, sisi. And then, Tinitira na siya nung and matagal. then, siya yung nagsasabi yes or Hindi no. man, kalma lang din sila pa I rin. tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya. But apparently, ang rules nila dito ay yung only daily ang magsasabi ng yes or no. You apply and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano pong nag-apply. nangyari? Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung Well, panibagong. right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mag-bombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina,
doon, while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently, pwede palang magpadala ng letter sa loob. So, marami sa ating mga kababayan, no, ang gusto mapaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa Hague na Hague. So, i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na hindi walang problema sa sulat. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Sa Kailan loob. bibi? Meron na po bang mga iba pang family members na? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi huwag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte, single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na huwag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. Susundin niyo po yun? Sumama. Pwede magtanong. Ay, pwede mo tanong. Yes, ma'am. Opo. Ano sa kamakaano? Dili sa ka Gusto na sa mga kas kanila. Ako lang sa Kulungan. isahon ang mga abogado, imiting na po sila. Magsabot ni kung sa buhaton. Pagkahuman. Magbisaya ka na lang, Inday Sara. BP Sara Duterte, mga Yan idol. ang hindi ko natanong sa loob. Baka pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko ma'am, baka hindi ko sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni Oh yes, yes. Oh yes, He's looking forward actually na. mayor pa rin. Kaya nga sabi niya kanina sabi niya, di pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. So di po yun maapektuhan, yung kanyang candidacy of him being here. Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, Yes. masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Our Tatay Digong Duterte, President former Duterte. Matagasidan ka sa pabalhinon sa anak. Bring him home. Bring him home. Yes, ma'am. Bisaya pa na. Ma'am, Reporter. sabi nga ng mga Bisaya, Bisayan lang tayo. BP, Vice President, Tinuod na siya, ma'am. tinuod, totoo. Ako na lang mag-translate. Tinuod na siya, ma'am. Totoo yan, ma'am. Opo, tinuod na siya, ma'am. Tinuod na siya, ma'am. Totoo yan, We will ma'am. bring that up in the proper time. Totoo, tinuod. Okay, salamat. Salamat. Kay kinahanglan ko na naman Totoo din. na sa mga abogado. Kailangan ng mga abogado daw kinahanglan. Pagpunta-punta po niya sa clinic, yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health. Kailangan po ba niya lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang self? Nandun siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patients. So meron po Patient detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors sa of a list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa Yes, pero hindi na po ay kumusta naman po? hindi ko pa alam kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. So, pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. Sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nasa-charm niya? Hindi ata sila nagkikita
makita ng mga kapwa detainee niya kasi may kanya-kanya silang kwarto. So, isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko ha. Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain. Yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita. Ang Pero kanyang yung sinabi ko nila partners. sa inyo na parang clinic part ko kayo or nakikita ko sa ICC website na cell ng bawat detainee. Ang sinabi niya sa akin, ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Yes. Hindi, kanina na po yan. Ma'am, huwag na natin sabayan para marinig po. Nagsikip na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng bagay-bagay. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano ko ma-verify ko? Ano ang pinakalamin niya? Hindi ko, Sinabi naman niya kay PS din, ano? girl na nanay. Dati ko. Okay. And then, So, 23. Birthday po niya. Birthday. Yes, sinabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay coordinate daw. Naayon sa LGU ano. o sa police man, kung saan daw dapat mag-coordinate. Kasi ayaw niya daw na Matutrouble. tayo dito. Magka-problema, no? Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals. Tama naman. Tatay Digong. Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para sa tatay. Thank you, Jay. Nabanggit po ba niya yung laman ng letter po for the dance? Alam ko, pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi ng handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, ito sa Netherlands, nakalimutan yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as, suffered the same injustice as former President and he did a lot with I think it was Peter, Gospel of Peter. Yes, is Peter, no? Yes. And then, sabi niya that he may be guided by Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home. Up to you. Ano ba developments ba tayo? Update niyo muna ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po sumagot. Utang, lista na. Yung yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds na na-atake nila? Well, hindi ko masagot yan eh because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence. Nakikita lang ito mga poster na ito. Baka bias ito, baka BBM ito eh. Usapan niyo lang tungkol kay
Tatay. Tapos i-report doon sa kabila. Hoy, Lumalayo na kayo eh. lumalaya na kayo sa information ah. Naninibangon si Sarah. Oh, si Sarah naman ay sagot ng sagot. Ito si BP. Naninibangon. Huwag kayong traitor ha, mga reporters o whatever. Medyo nainitan ako at hinubad ko yung job. Nainitan. Salamat po. Okay. Salamat Salamat. Sir, can you tell us what happened with Attorney Nagaldea, if you have info? I don't think it's appropriate for me to go into details concerning Attorney Nicholas Kaufman. Ito yung ano, It's an issue of Duterte. medical privacy. Attorney niya sa ICC. The former president is in very good spirits, looking forward to conducting his defense. Is he being monitored daily at the clinic? He's being taken care of by the appropriate services. Do you have like an initial plan on what next steps to take legally, sir? The first stage, the former president is composing his defense team. It will take a week and then we'll see where we move from there. How many are you the new, sir, if you may tell At the us? present moment in time, I've just been appointed. It's my job and I'm privileged to carry this job out to compose a team for him. That will obviously be done in complete consultation with him and all those around him. All right. Can we still focus on the first? And I'm ability to comment on it. Can we say that, have you been, I was formally appointed as of yesterday. Right, but has the ICC approved that? I believe that something might be introduced into the court system today. all right, so what do we expect from here on, sir? A strong defense. Sir, are you confident that you will be able to bring back home former President Duterte? I certainly hope so. Do you have any petitions to file prior to the confirmation of charges hearing on September 23? There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment. According to the rules, there's a process called disclosure of evidence. Has that started yet? That should start once council's appointed, and as I said, it's early days yet. All right, sir. Were you headed now, sir? You've met with Vice President Sara Duterte as well. Indeed, I have. What was like any message that the first message that the president gave to you? But he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. All right. Are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Do you have any information if the request of the Vice President to visit his conduct has already been approved? I'm not at liberty to discuss matters like that. Sir, finally, yesterday during a press conference by Attorney Harry Roque, he said that the president should decide on whether to take like legal aid from the court or fund it himself. Would you know what the Once decision again, is? I'm not at liberty to discuss matters of funding and how the defense will be composed. All right. Thank you. Thank So you. for now, we can say that Kaya kayo. Kaya napahiya kayo. counsel Bosa. on the ICC case. Once again, that's subject to Hindi the naman niya kailangan sagutin eh. ICC website and the decision of the registry. Hopefully that will be completed by Is there any reason why the Okay, President just hasn't not signed yet the nomination for Attorney Harry Roque and Attorney Medialdea? As I told you, first things first. There is a need, first of all, for senior counsel to be appointed. A counsel who's experienced in matters at the ICC, and it's that counsel's job to compose the team. It's early days yet. No one is entitled to draw any conclusion whatsoever from what has been or hasn't been done with respect to nominations at this point in time. All right. Thank you very much, sir. Okay. All right. What cases have you handled so far with the ICC? Careful. So sorry. I've been involved in quite a few cases at the ICC. Do you have an estimate how many? I can't estimate. I've known quite a few people. But you're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Can So we you say won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing We anymore? will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say like you have like over 10 cases in the ICC? Yeah. 10 cases. Ang kulit. I don't think anyone's had 10 cases in this institution. Makulit itong mga to. I have a lawyer who's represented Buti naman eh, sagot pa rin ng sagot. Itong si three people in the court. More than 3. Attorney Kaufman. The form of arrest
Mukha ito na yung ano yung Facebook. Mark Zuckerberg. Hawig, ano? Yes, we're on that point. He's completely denied all his rights. Excuse me. Obviously, Peter. Gaano kahalaga ito? Napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP Laban at nasa kalagitnaan po ng kampanya ang ating bansa. Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay chairman ng isang political party. So siguro po nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Opo. So wala pang balita kung anong sagot doon. Malungkot po, lagi po ako dito. Nung Biyernes pa. Oo. Ay, wala pa po. Ngayon po, sigurado wala pa. Kasi yung mukha ni ES mo ang malungkot. What's the next step, Senator? Bukas po ulit. Bukas po ulit. Umaasa naman po ako na itong mga Bigotilyo na si naniniwala naman daw sila Senator sa Padilla, Robin Padilla. Gaano katagal po kayo dito? Kayo po ay... Mahaba ng bigot. Ay, break po. Break po ngayon. Ngayon po, siguro po ang tamang tanong, paano yung kampanya? Kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero right now, na Pangulong Duterte kung ano po yung strategy. Isa po lahat ito. Pero right now, Si Mayor, kaya ng isip niya to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? so ngayon, ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa, malabo lahat, up in the air. Siguro mga 1 week pa. Hanggang birthday niya. Hindi pa naman kami, matagal pa naman ang resume. Kampanya, ang iniisip ko yung kampanya. How is Yung session. how is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapol na sapol kami. Di ba yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang number 1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Ang PDP, wala naman kaming pera. Wala? Nako. Kasi nga gusto pa-video ng mga kababayan eh. OFW. Hindi niya alam. May pagkaan rin to. Comedy rin to si Robin Padilla. Idol. Oh, yan na. Video, picture na. Duterte. I didn't eat any calamari, so I'm not paying for any calamari. Bakit anya siya ginigipit ng kasalukuyang administrasyon? Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi nakararanas ng political persecution ang dating tagapagsalita ng Duterte administration. Is irrelevant here. Is irrelevant. It's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. It's not even the issue. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon din ng kalihim si Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Hindi na siya maayos, di ba? Ayon sa Department of Justice, hindi nila haharangin ang asylum request ni Roque sa the Netherlands. Wala pa na nangyayari, tumatakas na siya eh. Hindi, harapin niya. Wala pa kaso. Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Sumunod siya sa batas, harapin niya. Aminado naman ng DOJ na wala pang kaso sa korte upang maging basihan ng pagkansela sa pasaporte ni Roque.
that can only happen when there is a case filed. I don't think that we want to violate anybody's right to travel. But when the case is filed, then everything else will follow. Everything else will follow. Nauna nang sinabi ni Roque na hindi siya pugante dahil wala naman anya siyang kinakaharap na kaso mula sa korte sa Pilipinas. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po na inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumite ng mga dokumento. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat isisi sa Administrasyong Marcos kung bakit may hinaharap ngayong kaso sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung inasikaso-san agad ito ng nagdaang administrasyon, hindi na umabot sa ganito ang sitwasyon. Ito ang balita ni Van Alvarez. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Ang nakaraang administrasyon dapat ang tanungin pagdating sa kaso ng crimes against humanity at war on drugs. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit tuluyang naisuko sa International Criminal Court o ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi dapat ipapasan sa kasalukuyang administrasyon ang investigasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil noong nakaraang administrasyon pa na isang pang kaso mula sa ICC. Muling ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So huwag natin ipahid ang kasalanan ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Nabanggit din ni Attorney Castro na wala pang usapan kasama si President Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa posibilidad na magbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC mula nang mag-withdraw ang bansa noong taong 2019. Pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin po jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Hinggil naman sa balak na paghingi ni Attorney Harry Roque ng asylum sa Netherlands, pahayag ng Palace Press Officer. Kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro po may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Sa ngayon, mas magandang unahin muna anya ni Roque ang kanyang sarili bago ang ibang tao. Bukod dito, hindi rin tututulan ng pamahalaan si former Senator Leila de Lima kung voluntaryo itong tetestigo laban sa dating Pangulong Duterte at kung papayagan naman ito ng International Criminal Court. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. We imagine things that have never been and make them a reality. Today, Toshiba Europe, a defined... VP, may any statement lang po. Sa situation lang po ng Pangulo. Baka mapagalitan kami, isang mabilis lang po. Ay, opo. Wala kasi akong mic eh. Okay. Sige ma'am. Okay. Mabilis lang po. Kamusta po? Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya.
niya. Pero mataas daw ang moral ng ama. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, kumirang daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it. Oo. Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming. He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Para raw putet. Ang kanyang tinutuluyan, komportable at kontroladong temperatura, pero hindi lang makalaya. And he's in very good spirits. So, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko ang Pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan, pero ito ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Bagaman hindi siya nahirapan sa pagbisita sa ama sa detention facility, mahigpit lang ang proseso niyang dinadaanan. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa